Magandang umaga po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Sumikat po ang araw, sana po magtuloy-tuloy po ito. Kumusta po kayong lahat? Pagpapalain po kayo ng Diyos. Kung dati na kayong pagpapalain ng Diyos, patuloy kayo pagpapalain ng Diyos. At iingatan po hanggang sa buong pamilya po ninyo. Shout out po sa inyo. Sa umaga po ito, mayroon po akong babasahin para sa inyo. Pakinggan po ninyo at ipapaliwanag ng inyong lingkod. Sa Lucas 5:18 hanggang 24 po. Umpisahan ko po sa 18. Dumating ang ilang lalaki, may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nilang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harap ni Jesus. Ngunit wala silang madaraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan. Binakbak nila ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Pagkarinig nito'y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga parasiyo, sino itong nagsalita ng kalapastangan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpatawad ng mga kasalanan? Palibhasa'y alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan o tumayo ka at lumakad?" Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Yun po ang mensahe sa atin ng Diyos sa umagang ito. Pansin po natin, kinontra po ang ating Panginoong Hesus ng mga nakakarinig na mga parasiyo at mga tagapagturo ng kautusan. Okay? Pag sinabi pong tagapagturo ng kautusan, mga matatalino po yon, mga tapos ng pag-aaral. Yung pong madalas pinaliwanag yung lingkod na ang tagapagturo ng kautusan, ang kanilang itinuturo mula sa turo ni Moises na galing naman sa Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos Ama. Lagi pong pinaliwanag yung lingkod na ang turo ni Moises na galing sa Diyos ay niluma po ng Diyos. Kaya pinadala niya ang kanyang anak na ating Panginoong Hesus para baguhin ang kautusan. Kasi nga, ang kautusan noon ay hindi po wala pong nakakasunod. Binago po ng Diyos Ama, at ang pagliligtas naman binago ng Diyos Ama ang paraan. Pinapadali niya kung sumasampalataya tayo sa kanyang anak na ating Panginoong Hesus, maliligtas po tayo. At noong kinontra po siya ng mga parasiyo at tagapagturo ng kautusan, sabi po ng mga kumontra, "Sino ba itong lapastangan sa Diyos? Di ba Diyos lamang ang makapagpatawad ng mga kasalanan?" Ano po ang sagot ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, dapat ninyong malaman na ang anak ng tao ay may kapangyarihan makapagpatawad ng mga kasalanan. Okay? Ang pagkakaunawa po naman sa iba, pwede po kayo mangumpisal sa pare at papatawarin kayo ng Diyos. Kasi nga, nakita po dito na sabi ni Jesus, dapat ninyong malaman na ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Yung pagkaintindi po ng iba, yung pare, tao yun eh. Anak ng ina niya yun. Kaya may kapangyarihan yung makapatawad ng mga kasalanan. Kaya doon din mga pisal. Mali po pangunawa yun. Ang sinabi po ni Jesus na anak ng tao ay siya. Siya po ang sinabi po niya, ang tinutukoy niya anak ng tao, siya. Kaya kasi po,
pinanganak siya ni Maria. Kaloob ng Diyos yon. Espiritu siya, Diyos siya na bumaba din sa lupa. Pinanganak ni Maria, na tao naman si Maria. Tapos nagkatawang tao siya. Tapos lumaki, pinalaki ni Maria at ni Jose na asawa ni Maria. Namumuhay na parang yung karpintero. Nung nagkaedad sila ng 30, dumating na ang tinakda ng Diyos Ama na magsimula siya magturo. Kaya siya po ay namuhay bilang tao, nagpakababa po. Mabasa po sa Bible po, biblical po yun. Nagpakatao ang ating Panginoon Hesus para katawang tao pero may dugo. Kasi nga, dugo nga ang kailangan na panghuhugas sa ating kasalanan. Dugo nga ang kailangan ng Ama, ang Diyos Ama, na panglilinis sa ating karumihan. Kasi po, kailangan magkatawang tao ang ating Panginoon Hesus para mangaral sa mga tao, magsalita bilang tao. Ay kung mangaral pa ng Espiritu, hindi makikita. Matatakot, wala siyang maging alagad. Matatakot yun. Kaya kailangan pong magpakatao siya mamuhay bilang tao para makikisama sa mga tao. Yun po ang kahulugan noon. Ang anak ng tao po, tandaan natin ha, ang anak po ng tao na tinutukoy ng ating Panginoon Hesus, siya po. Siya, hindi yung anak ka ng tao. Bandal ka naman mabait ka naman patawarin mo ako ganun, panalangin mo. Hindi po ganun. Tayo po ang sumunod tayo sa kalooban ng Diyos Ama ng mga pangyayarihan sa lahat. Ano bang kalooban ng Diyos Ama? Sundin ang turo ng ating Panginoon Hesus at magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, manalangin pag matulog, humingi ng tawad sa mga nagawa ng kasalanan, at pagkagising po, magpasalamat sa Diyos na tayo po'y nagising. Sa ganun, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos at patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po, biblical po yun na hindi po mapatawad ating mga kasalanan. Pwede naman, kasi may mga ama na pasaway yung mga anak niya pinapanalangin niya sa Diyos na Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, baguhin mo po siya. Pangunawaan niya, Ama, ipakita mo po sa kanya ang pagiging, bigyan mo siya ng kaunawaan o pamunawaan po niya Ama na yung anak na aming Panginoong Hesus, na yun ang daan, yun ang magligtas po sa amin. Ama, bigyan mo siya ng kaunawaan. Okay, pagkalooban mo siya ng banal na espiritu. Pwede ipanalangin ganon. Pero yung patawarin ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, ipanalangin kita kahit na hindi mo pwede yun. Ipanalangin mo yung tao para magbago ang kanyang pag-uugali. Matutunan niya na sumunod sa salita o turo ng ating Panginoong Hesus. Muli pong iyong lingkod, si Sip Roy. Kumusta po kayo muli? Ingatan kayong Diyos kahit saan kayo paron.